Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Welcome to my small channel. Thank you so much for joining me today. Sana saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon ay nasa maayos kayong kalagayan, lalong-lalo na yung ating mga OFW na kasalukuyang nagsisikap at nagtatrabaho para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kayo ang tunay na mga bayani. Palakpakan sa inyo. Gusto ko pong talakayin yung pagbibida nitong si Sara sa kanyang press conference tungkol dito sa na-file ng impeachment case sa Senado na hindi pa malinaw kung ano magiging aksyon ng Senate President na hindi rin maayos ang sagot. Hindi rin maayos ang presentation sa ating mamamayan kung anong aksyon ang gagawin nila. Hindi katanggap-tanggap ang kanyang reaksyon at medyo maere. Sabi ko nga dun sa una kong vlog, yung sinundan ito, maere yung ating Senate President at hindi sumagot ng maayos, para bang ang kausap niya lang, nasa isip niya ay yung mga congressmen at yung mga reporter na kaharap niya. Ang hindi niya naiisip, ang buong mamamayang Pilipino ang nanonood sa kanya, kaya hindi dapat siya maghinambog. Okay? Anyway, ang pag-uusapan nga natin, itong reaksyon ni Sara Duterte, of course, yung kanyang reaction sa pagpa-file or yung paghatid ng impeachment complaints from the lower house to the upper chamber, which is the Senate of the Philippines. Nagkaroon siya ng press conference at gaya ng inaasahan, itong press conference na ginawa niya ay wala namang laman. Wala pong saysay, kundi magyabang at magpakita na kunwari ay very confident siya at hindi inaamin ang kanyang kasalanan. Na obvious na napanood naman natin. Wala daw pagbabanta siyang ginawa sa buhay ng presidente. Wala din daw siyang kinausap na assassin. Hindi ko maintindihan yon. Grabe. Hindi ko na maintindihan yung takbo ng utak ng Vice President. Samantalang, siguro, 99.9% ng mga Pilipino nakapanood nito. And yet, i-deny niya. So, yun ang kataka-taka. Ano na nga ba nangyayari sa utak nitong Vice President natin? Isipin nyo, i-deny niya. Kasi nga, isa yan sa mga complaints doon sa impeachment na i-file ng lower house sa Senado. Isa yan sa mga nakasaad na reklamo, yung pagbabanta niya sa presidente. Anyway, hindi naman natin itatakil ng mahabaan yung tungkol sa nilalaman ng complaints. Ang gusto natin bigyan ng reaction dito, yung style niya, na tulad ng kanyang ama, sa pagharap sa media, na parang pinapakita nila, wala silang kasalanan, very confident sila, at nasa tama silang palagi. Yun palagi yung presentation nila. Di ba? Yung tatay niya, ganun din. Si Tatay Digong, si PRRD. So, talagang ina-idolize niya tatay niya. Kasi nakita niya siguro na bago nakapanik ito sa pagiging presidente, naging very popular ito dahil dun sa mga ganung style. Yung pagpapakita ng sobrang kumpiyansa, yung mga pagiging comedian, nagpapatawa sa mga tao. Alam mo na yun? Isipin nyo na lang, pati yung paghalik-halik niya sa mga tao, isa sa mga audiences, hahalikan niya. Tuwang-tuwa pa yung mga tao.
tuwan-tuwa doon sa mga speeches ni PRRD, yung mga karaan, hindi ba? So, pagmumura niya, pinapalakpakan ng taong bayan. Pinapalakpakan. So, siyempre hindi tayo kasama doon. Ang unang-unang nagpapalakpakan dyan, yung mga bilib na bilib sa kanya, yung mga tagahanga niya. Hindi naman tayo isa ron. Although sabi ko nga, bilang isang pro-constitution, nung nakaupo siya, ayoko naman na bubulabugin yung kanyang seat. Ayoko na gagawan siya ng aksyon para tanggalin sa upuan. Ibig sabihin, ako ay nagsuporta rin sa kanya nung kasalukuyan nakaupo siya. Pero not necessarily na pinapalakpakan ko yung pagmumura niya, pinapalakpakan ko yung sinasabi niyang maraming mamamatay, pinapalakpakan ko yung mga paghalik-halik niya sa mga babae. So, hindi naman tayo ganoon ka diehard. Hindi tayo diehard actually. Hindi tayo fan ni PRRD. Ang sinasabi ko lang, sumusuporta tayo kung sino man ang nakaupo na presidente dahil ayaw natin ng gulo. Pero, hindi naman yan ibig sabihin na hindi natin siya i-criticize sa mga pinagagagawa niya. At any rate, hindi naman yun talaga ang topic natin. Ang gusto kong i-discuss dito ay yung talagang ginawang, alam nyo na, kasi ito nag-uumpisa na yung mga strategy nung side ni Sara Duterte at side ng mga congressmen. Of course, itong side ng congressmen na magiging prosecutors, wala naman masyadong wala naman masyadong gagawing propaganda yan. Dahil ang importante sa kanila mag-prepare kung paano nila aatakihin, paano nilang ipe-present yung mga ebidensya. Pero itong nasasakdal, yung side ni Vice President Sara Duterte, ito ang gagawa ng lahat ng kanilang magagawa para magmukha silang malinis, magmukha silang walang kasalanan na ginawa sa bayan. Kasi ito pong impeachment proceedings or impeachment case ay labanan ito ng propaganda. Hindi ko alam kung gagawa ng propaganda ang side ng gobyerno or side ng kongreso, pero automatic yan Once na inilabas yung mga ebidensya, yun na mismo ang magsasabi ng katotohanan. Hindi na kailangan ng propaganda. Ang side ni Duterte or ang side ni Sara Duterte, yan ang nangangailangan ng matinding propaganda. Nangangailangan yan gumastos ng malaki para sa PR na gagawin sa kanyang image. At nag-umpisa na yan. Kitang-kita nyo naman yung style niya sa pagsasalita ng kanyang press conference. Very confident ko, no? Nagpapatawa, nag-a-adlib, at ang problema lang, halos walang sinagot na tanong. So ang intention lang dito, ang kanyang objective, ay ipakita na kumpiyansa siya at wala siyang kasalanan. Yun lang po ang objective ng kanyang pagharap sa mga reporter at pagharap sa media, pagharap sa ating mga mamamayang Pilipino. Yun lang po yun. Inuumpisa na nila yung image building na sirang-sira. Wala naman talagang sisirain na ako dahil sirang-sira na. So ang gagawin lang nila, i-uplift. Pipilitin nilang maging maganda ang image ni Sara Duterte sa publiko. Kasi po, ganito yan. Ang prosecutors na magpe-present ng kaso, ng impeachment cases, ay siyempre ilalahad lang niya ang katotohanan. So automatic yan, medyo magandang dating yan sa publiko. Wala ka naman kasing sasabihin kasinungalingan. So, hindi mahirap gawin yan, dahil hindi ka magsisinungaling, puro totoo lang ang sasabihin mo. Ang mahirap, yung sa depensa. Dahil napakalakas, base doon sa mga nakita natin sa mga hearing sa Kongreso, napakalakas ng kanilang kaso. So ngayon, ang public opinion will really make a big difference. Public opinion will matter. Kasi, mga politicians ito. Itong mga politiko na to, na mag-aakto naman na mga
senator judges, especially yung mga matagal nang nakaset ang mind to acquit Sara Duterte, once umabot ito sa Senate, yan ang may problema at yan ang may mga gagawing effort para magmukha silang hindi sinungaling at hindi sila magmukhang masasamang tao. Napakahirap gawin yan dahil nga sa lakas ng ebidensya na ipipresent ng mga prosecutors. At ang gagaling ng prosecutors natin dito, sila Congressman Luistro, sila Congressman Acop, Congressman Defensor, Congressman Gutierrez, at iba pa na mga abogado. At sanay na sanay sila at alam na alam nila yung ebidensyang ipipresent nila. So, ano yung sinasabi kong problema ng kabilang side? Kabilang side, sila, especially yung mga nagpakita na, nagmanifest na ng kanilang pagiging bias. Itong sila Bato, itong sila Bongo, itong si Robin, at iba pa na from the very start, nagpakita na sila ng pagiging bias for Sara Duterte or kumakampi na sila kay Sara Duterte. Wala pa yung impeachment cases or impeachment documents, hindi pa umaabot sa Senado. Nagsabi na sila na haharangin nila itong impeachment case na to if ever dumating sa Senado. So ngayon, bakit natin sinasabi na importante ang public opinion? Dahil itong sila Bongo, itong si Bato de la Rosa, at yung mga iba pa na hindi masyado nagpapakita na sila ay pro-Duterte pero may mga kilo sila na nakikita naman natin na pro-Duterte sila at tumatakbo sa Senate. Itong sila Bato, sila Bongo for re-election at may mga bagong mga pro-Duterte din dyan katulad ni Philip Salvador. So ngayon, ano ang importance ng public opinion? Dahil po, kung hindi nila present ng maayos yung side nila at ang publiko talagang ikinondem si Sara Duterte base dun sa mga ebidensya, lalabas at lalabas sa media, sa bibig ng taong bayan na guilty talaga itong si Sara Duterte. Iikot yan sa media. Walang katapusan yan sa radio, sa TV, sa dyaryo, at sa social media. Lalabas yan yung mababahong ebidensya at magkakaroon ng kanya-kanyang opinion ang publiko. At ako, naniniwala ako, hindi mahirap mangyari yun na ang publiko i-condemn si Sara Duterte. Ngayon, ano ang mangyayari ngayon dito kay Bato de la Rosa at kay Bongo at iba pa, Robin Padilla, pag lumabas na ang opinion ng publiko? Pati sila babantot sa publiko. Yan ang problema nila. Lalong-lalo na yung mga tumatakbo for re-election. Yan po, ganyan ka-importante yung public opinion na kinakatakutan nila. At ngayon pa lang, nag-uumpisa na sila na gumawa ng mga propaganda, mag-build up sa image ni Sara Duterte. Napakahirap kong gawin yan. Base nga doon sa nakita nating mga i-present sa lower house, doon sa mga hearing sa lower house, tungkol dito sa mga pinagagawang violation ni Sara Duterte. Ang dami natin nakita, violations ni Sara Duterte. Kahit na yung yung hearing tungkol sa kanyang confidential funds. Doon pa lang sa pag-refuse niya na mag-attend sa hearing, kitang-kita mo na wala siyang isasagot. Ang tagal, ilang hearing siya, tumakbo pa sa US yung kanyang chief of staff, hanggang sa, yun na nga, bandang huli, nagsi-attend na dahil may mga may mga subpoena na sila. Pero natagalan yan bago umattend sa hearing. At nung umattend na sa hearing, doon naman napilitang lumabas si Sara Duterte at umattend na rin. At matatandaan nyo, hindi nga nag-o-oath yan. Ayaw niyang manumpa. Kasi nga, ayaw niya magsabi
ng kanyang kasinungalingan under oath kasi sasabit siya. Pero ngayon, napilitan na nga at mahaba ang istorya na to, hospitalized, si Lopez, si Attorney Lopez, nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari diyan at alam mo na, nagpatong-patong na ng mga mga events na magulo at pinangungunahan ni Sara Duterte ang mga pangyayari na yan. At yun na nga, makikita nyo na katakot-takot na effort ng Kongreso para lang mapa-attend si Sara Duterte dyan sa mga hearing na yan. Katakot-takot. So anong sinasabi sa atin ito? Kasi kung ikaw, nandoon ka sa katotohanan, nandoon ka sa lugar na wala ka naman talagang ginagawang masama, hindi mahirap sa'yo ang umattend sa hearing na yan. Hindi ba? Tulad na lang nung nakaraang hearing, itong nila Enzo Recto. Oh, bakit ang nagsulputan doon? Yung mga vlogger na wala naman talagang alam na ginawa silang kasalanan sa Kongreso at sa mamamayang Pilipino. Pero itong mga vloggers na iba, 40 plus sila, 41 yata, hindi nagpakita at pumunta sa korte. Bakit? Kasi nga, may iniiwasan sila. Although ang sabi ko doon sa una kong vlog, tama yan, right nila yan, na pumunta sa Supreme Court para ang korte ang magsabi sa kanila whether pwede silang pilitin o hindi ng Kongreso. Ang proseso na yon ay tama. Pero hindi ko sinasabi na wala silang obligasyon at pwede silang tumalikod sa invitation ng Kongreso, lalong-lalo na pag yan ay may show cause order na at maging subpoena. Wala kang magagawa doon. Kung hindi ka kakatiga ng Supreme Court, attend ka dyan. Wala kang magagawa dyan. So yun ang sinasabi ko. Bakit ba nila iniiwasan ang mag-testify or maging resource persons sa Kongreso? Dahil marami silang sinabi na mahirap suportahan o patunayan doon sa pag nagkaroon ng mga cross-examination. Meron talaga silang iniiwasan, kaya ganyan sila. Dahil kung wala, napakadali umupo doon at makipagsagutan ka sa mga congressmen. Hindi ba? Ang dali lang nun. Kung wala kang tinatago, wala kang fake news, for example, wala kang sinasabi sa vlog mo na hindi totoo, pag umupo ka ron, hindi mahirap makipagsagutan. Pero kung meron kang sinabing hindi mga totoo, ang hirap patunayan yan. Ang hirap depensahan yan. So, yun ang sinasabi natin. Ang isa pang kahindik-hindik na sinabi rito ni VP Sara ay ang speech niya raw ay tungkol or ang topic niya rito sa kanyang speech ay may title na God Save the Philippines. Isipin nyo, ang ganda ng titulo na yan, ano? Ang ganda ng titulo na yan kung tama ang pagkakagamit. Pero VP Sara, ang malinaw dito, itong God Save the Philippines, ito dapat ay patungkol sa inyo. God save the Philippines from the Dutertes. Dahil kayo po ang maraming ginawang hindi nagustuhan ng mamamayang Pilipino. Kayo po ang may ginawang kinasuhan na nga, finailan na kayo ng mga kaso sa ICC dahil sa mga pinagagagawa ninyo. Meron mga piniprosesong kaso dito sa Pilipinas dahil sa mga pinagagagawa ninyo. Of course, hindi pa kayo guilty dahil hindi pa naman nag-umpisa or hindi pa naman talagang tumatakbo ang kaso na yan. Hindi pa rin na natin alam kung anong takbo ng investigasyon ng ICC. Pero, parang hindi tama na gagamitin yung titulo sa inyong speech, yung God Save the Philippines, dahil wala namang grupo, wala namang tao na gumagawa ng kasamaan na pwede ikabagsak ng Pilipinas. On the other hand,
yung side po ninyo ay maraming hinaharap na kaso dahil sa mga kilos ninyo, dahil sa mga pinaggagawa ninyo, dahil sa pinagsasasabi ninyo. Side ninyo ang may problema. Kaya ang titulong God Save the Philippines ay mas tamang gamitin against your family. God Save the Philippines from the Dutertes. Tingin ko mas angkop po iyan kung pagbabasihan natin yung mga parating na kaso sa inyo dito sa Pilipinas at yung kasong tumatakbo na diyan sa ICC. Again, hindi ko sinasabing guilty na kayo dyan, pero kung ikukumpara natin yung magkabilang side o titingnan natin yung mga different sides ng nangyayari dito sa Pilipinas, wala pong ibang gumagawa ng mga malalaking krimen or malalaking aksyon na ikababagsak ng Pilipinas. Yung pong mga ipina-file na kaso sa inyong ama at kung sino man ang kasama dyan sa ICC, yun po ang malaking question at malaking threat dito sa kaligtasan ng Pilipinas. Ganon din po yung mga haharapin yung kaso diyan sa impeachment court. Iyan po ang malalaking threat. Kaya natuloy ang impeachment sa inyo dahil yan po ang malalaking threat dito sa bansa natin sa Pilipinas. Walang ibang threat na ganyang kalalaki kung hindi nanggaling po sa inyong side. Kung titingnan mo yung God Save the Philippines, walang pinanggalingan yan. Walang katuturan yan. At yan ay dapat ipatungkol sa inyo na dapat ang Pilipinas ay maligtas laban sa inyo. Dahil nga ang mga kasong paparating ay napakalalaki, napakabibigat para sagutin ninyo. Wala pang ibang gumawa ng ganyang kalalaking kaso against the Philippines. Yung kaso ng inyong ama sa ICC ay napakalalaki. Yan yung crime against humanity. Napakalaking kaso niyan at hindi natin alam kung sino-sino pa ang kasama dyan. May mga nagsasabi na baka rin kasama kayo dyan. Baka kasama si Bato de la Rosa dyan. Baka kasama si Bongo dyan. Hindi natin alam. Kaya ang titulo po ay hindi angkop doon sa ginawa ninyong press conference, yung ginawa ninyong speech. Anyway, so yun po, ang sinasabi natin, ang main objective natin sa vlog na ito ay para sabihin na nag-uumpisa na ang propaganda nung side ni BP Sara. Unang-una na yung kanyang press conference na pinapakita niya na kumpiyansa siya, pero makikitaan mo siya ron ng lungkot na muka. Makikitaan mo siya doon. Pinipilit niya maging masaya, pinipilit niya maging confident, pero ang totoo lang, hindi madali itong susuungin niyang proseso ng impeachment diyan sa Senado once nag-umpisa na yan. Dahil maalingasaw, mabaho ang mga lalabas na mga ebidensyang ipipresent ng prosecutor. Yun po yun. Hindi yan madali lusutan. At malaking iskandalo yan bilang isang vice president na nakaupo, nasasalang sa impeachment court at maglalabas ng katakot-takot na ebidensya na hindi kagandahan para kay BP Sara. Yun lang muna po. Isusunod ko rito yung isang hindi magandang ginawa ni Senator Bato de la Rosa doon kay Congressman Percy. Yung kanyang ginawang reaksyon tungkol dito sa mga sinabi ni Congressman Percy. Gagawan din natin ang reaksyon yan. Gusto natin ipagdiinan dito, again, yung RA 6713, kung paano dapat umaakto ang mga public servant na ito pag nakaharap sa taong bayan. At kahit na hindi sila nakaharap sa taong bayan, dapat sila ay accountable, sila ay humble, sila ay responsable at maayos ang pakikitungo sa ating mga mamamayang Pilipino. Hanggang dito na lang po muna.
Thank you so much for joining me today. Sana po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe and please hit the notification bell at na rin yung like button at pakishare na rin po nang sa ganon dumami tayo rito na nakakaalam ng mga issues na pinag-uusapan natin dito sa aking punting channel. Thank you so much po at I will see you again.